Hello po sa ating lahat. Pakinggan natin itong news. Also known as the Maharlika Investment Fund, or MIF Act of 2023. The announcement was made by the Executive Secretary, Lucas Bersamin, through a memorandum dated October 12. In this memorandum, the Bureau of Treasury, in coordination with the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines, has been directed to suspend the implementation of the IRR for RA 11954. Okay, so magbigay tayo ng reaction o call dito. Kasi in the past few days, naging magulo ang news na ito. May nagsasabi na ang Maharlika Investment Fund ay suspended. Then mayroon din nagsasabi na ang mga suspended lang ay yung IRR. So, yan. Ang ginawa natin na tinignan natin ang lahat ng anggulo ukol dito sa news na ito, every sides. Kasi ang katotohanan ngayon ay usually napapaligiran ng mga fake news. Ngayon, para talagang makarating ka sa katotohanan, uh, tignan mo ang lahat ng version, uh, i-analyze mo, pagkatapos, yan, para makarating ka sa katotohanan. So, yun ang dapat. Sa ngayon nga talaga, sa dami ng mga fake news, sa dami ng mga nagbibigay ng news na half baked, na may halo o may kung minsan binabawasan, then talagang naguguluhan tayo, no? Okay. Ngayon, ito yung resulta ng pag research natin ukol dito. Okay. Ang suspended pala ay yung mga implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Funds. Okay? Suspended yung IRR, yung tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulation. Ngayon, as to the Maharlika Investment Fund, nandoon pa rin siya. Sinasabi na suspended ang mga RRR dahil gusto pa nilang pag-aralan yung mga maraming issue ukol dito. Okay? Na nila yung maraming issue ukol dito. Siguro, pag after further studies, makikita nila na okay naman ito, so tuloy-tuloy pa rin. But then, ito isa palagay ko lang, pag makita nila na may mga issue na talagang, o may mga defective talaga ang program na ito, so siguro, baka ito ay hindi na implement. Okay? So, ganun yung pananaw ko rito. Siyempre, ang purpose noong further studies ay para makapagtatag pa sila ng baka mga safeguard, mga magagandang features para maging successful ito, ano? So, ganun pala yon kasi tinignan ko yung maraming vlog, maraming mga news, parang nagkakagulo. But this time, it's clear na sa atin. In fact, yung vlog natin kahapon ay parang nagtatanong tayo, ano ba talaga? Suspended or hindi? Ngayon, may suspended yung implementing rules and regulation. But yung program as a whole, hindi suspended. But siyempre, uh,
suspended yung rules and regulation, then nakatingga yung program. Hindi siya kumikilos, nandoon lang siya. Then, kung ano ang magiging result noong further studies, then yan ang magiging basis siguro kung ano ang magiging kapalaran ng Maharlika Investment Fund na ito, no? So, hopefully, yan ay gagawin para mas maging successful ang investment plan na ito. Although in the beginning, talaga tayo ay against dito, no? Okay. But siyempre, nandyan na, uh, we have to support it. Although kung mayroon tayong nakitang kamalian na hindi tayo, let's say, agree, so we have to speak up. Ganun lang yan, di ba? That is the essence of democracy. Ang power ng democracy ay depende sa mga matatalinong mamamayan. Kaya, at tayong mga Pilipino, let us speak up sa mga issue na nakikita natin, sa mga nangyayari, mag-voice out tayo. Kasi yan ay democracy. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.